Sa bawat kanto ng lungsod, may isang pamilya na patuloy pa ring umaasa. Sa bawat tuwid na kalsada, may isang kapatid na patuloy na nagbabantay sa mga mukha ng ekstranghero. Sa bawat pintuan ng tahanan, may pamilya nagdarasal gabi-gabi. Umaasang may kumakatok, dala ang balitang matagal nang hinihintay. Ako, isa lang ako sa libo-libong naghahanap. 10 taon nang nawawala ang kapatid ko. 10 Pasko na hindi namin siya kasama sa bawat taon na lumilipas. Hindi lang siyang nawawala, pero sa kabila ng lahat ng sakit at pagod at tanong, may isang bagay na hindi kailanman nawawala, ay ang pag-asa. Kaya ang kwentong ito ay para sa mga katulad kong naghahanap, para sa mga hindi sumusuko, para sa mga umaasa pa rin kahit wala ng kasiguruhan. Ito ang kwento ng isang motorcycle taxi rider na hindi lang bumabiyahe sa kalsada, kundi bumabiyahe rin sa panalangin, paghahanap at pananampalataya. Sa mga hindi nakakaalam, part-time job ko nga pala pag-iisang motorcycle taxi rider. Ito lang kasi ang bukod tanging kong alam at paraan para mahanap ko ang kapatid ko matagal ko nang hinahanap. Mahirap at nakakapagod dahil pagkatapos ng duty ko ay bumabiyahe pa ako upang mapuntahan ang mga lugar na may posibilidad na makita ko siya. Kaya't hanggat may bakanting oras ako para bumiyahe, ito ay aking ginagawa. Dala-dala ang pag-asa at dalangin na makikita ko rin siya sa ganitong paraan. Sinasabayan ko rin pala ng pag-upload ng mga video gamit ang social media para sa agarang paghahanap. Sa likod ng biyahe ko ay nagkakaroon ako ng isang misyon. Ito ay matulungan din ang mga pamilyang naghahanap na gaya ko. Kaya sa araw-araw ay binabagtas ko ang mga kalsada, hindi lang para kumita ng kabuhayan, kundi dahil sa isang malalim na dahilan. Ang patuloy na paghahanap sa aking kapatid na 10 taon nang nawawala ay ang pagtulong sa mga pamilyang umaasa na makikita din nila ang matagal nang hinahanap na kapamilya. Dahil sa personal kong pinagdaanan, nagsimula rin akong tumulong sa ibang pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Sa bawat biyahe, hindi lang pasahero ang aking pinapansin. Tinitignan ko din ang bawat taong pag-alagala sa kalsada. Baka isa sa kanila ay siya na. Baka isa sa kanila ay anak, kapatid o magulang ng isang taong matagal nang umaasa. Hindi madali ang lahat ng ito. Madalas ako mapagod sa maghapong biyahe. Maraming beses nagutom, uwaw at pagod ang katawan. At higit sa lahat, palagi kong kakibat ang kalungkutang hindi ko pa rin siya nakikita. Lalo na ngayon, malapit na naman ang Pasko. 10 taon na rin kaming hindi magkasama sa panahon ng kasiyahan. At ang bawat araw na paghihintay ay isang paalala na lungkot at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay may mga taong patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas, mga kaibigan, pasahero at kapwa ko rider na nagdarasal at tumutulong sa paghahanap. Ang kanilang suporta at panalangin ay nagsisilbing ilaw sa aking paglalakbay. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusuko. Hanggat may biyahe, may pag-asa. Hanggat ako ay may lakas, magpapatuloy ako. Ang aking motorsiklo, ang aking kasangga. Ang bawat biyahe ay pag-asa at ang mission kong ito ay hindi lang para sa sarili kong kapatid, kundi para sa lahat ng nawawala at sa mga umaasa pa rin muling makapili ang kanilang mga mahal sa buhay. Sabi sa Roma chapter 12 verse 12, magalak kayo sa pag-asa, magtiyaga kayo sa kapighatian at laging manalangin. Panginoon, alam nyo ang laman ng puso ko. 10 taon ko nang hinahanap ang kapatid ko at hanggang ngayon wala pa rin kasagutan. Pero sa kabila ng lahat, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang nakakakita sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na pag-asa at sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng takot, lungkot at pagod. Dalangin ko nasaan man siya ngayon, sana po ay ligtas siya. Sana po ay gabayan mo siya pabalik at kung hindi ngayon, bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa iba pang umaasa. Salamat sa mga taong ginamit nyo upang ako ay patuloy na lumaban at salamat dahil alam ko hindi nyo ako kailanman pinabayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.